What's up guys? Don Vinci here. So makikita nyo meron tayong ECU dito. Shoutout kay J-Ride para sa pagbenta sa akin ng ECU na to. No? Yan. Nakalagay for RS150, MVR1, Electronic Unique Max Power. Yung mga benefits niya. So yun, kabit lang natin dito sa Honda GTR kasi naka VMAX muffler ako. Although wala masyadong pagkakaiba yung takbo, no? Halos parang stuck pa rin. Yun nga lang, nang napansin ko, mas bumilis yung RPM niya. Parang bilis niya mag-limit. So, sana, by using this ECU, baka mawala na yung RPM limit niya, no? So, yun, tanggalin ko na itong mga fairings and then, update ko kayo mga susunod na magkakayari sa motor ko na to. Let's go! So, ayan guys. Isang buong fairings pa lang tatanggalin niya sa gilid, no? And then, ito na yung ECU. Pwede na natin siya ma-access. So, yan. Yung mga tinanggal ko. Yan. Ito. So, yan. Tara. Kabit lang natin yung racing ECU na MVR1. So, yan guys. Ito yung stock ECU. Ito naman yung MVR1. So, compare nyo siya. So, malaki siya yung MVR1 ECU. Pero plug and play lang itong ECU na to. No? So, tara. Kabit natin dito sa GTR. Yan na guys. Nakakabit na. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa GTR. On na yung GTR. Yung MVR1, meron siyang 1, no? Tingnan natin hanggang ilan to. 1, 2, 3, 4. So, 4 settings, no? Tingnan natin kung anong mga possible mangyari if may ganyan. So, 1 muna tayo. 1 settings guys, RPM, throttle ko lang, responsive pa, konting throttle ko lang, umaano na agad, response na agad yung muffler. So try naman natin sa 2. Ayan. So meron siyang 4 settings, no? Ito, second setting. Ito, responsive din to. Ayan, manali sa 3. Parang ngayon, hindi nung pansin nyo, konting throttle ko lang pero yung RPM niya taas agad, diba? Ayan, pinipitik ko, ganyan na pitik ko, sobrang responsive ah. Now sa fourth settings, ayan na. So ganun ulit, konting throttle lang, grabe. Parang race mode tong 4 ah. So I guess guys, para yung settings niya is parang nasa level 1 to 4. Mas mataas, ibig sabihin mas maganda yung response ng throttle. Pero syempre expect na mas mataas din yung gas niyan. Pero alam ko wala nang limiter to, no? So yun, nakakabit ko lang itong mga parts na to. And then testing natin siya. Ngayon nasa 4th settings ako. Since accessible naman siya habang nasa baba, no? Kung nakabit na yung mga fairings, tingnan natin, pwede natin palit-palitan, okay? So tara, kabit ko lang itong mga fairings guys. So yan na guys, nakabit na natin yung ECU. Yan na, nakabit na siya dyan. Kaso exposed, no? So hindi ko sure kung okay lang bang mabasa yan. Kasi kita nyo, exposed siya. Siguro okay lang naman kasi parang plastic naman tong cover niya, no? Kasi yung mismong unit, yung board niya nandun sa loob mismo. Yan, accessible din siya. Kung sakali naman gusto kong palitan ng settings, yan, kita nyo, hindi ba? Teka, bubuksan ko guys. Yan, diba? Accessible naman siya kung tutusin. Ngayon, nasa number 4, tama ba? Number 4 ba? Oo, 4. Tapos ayun yung button, diba? Hindi ka naman pindutin dito. Ayan, 2, 3,
4. So yun. May testing natin kung ano magiging resulta ng performance nito. 0 to 100 kph. 15 minutes later. So guys, eto na. Testing na natin yung ECU. MVR1 ECU. Yan, nakakabit na kay Erza. Or kay Erza. Kay Gigi. Yan. So sa ngayon, sa settings 1 muna tayo. At the same time, wala nga pala tong silencer, no? Itong VMAX GP type natin, walang silencer. So sana makuha pala si Mattbit. Yan, kakasemplang lang yan. De, joke lang. So ang gagawin natin guys is ipapakita ko sa inyo yung performance niya when it comes to 0 to 40, 0 to 60, 0 to 80, and 0 to 100. So ayan guys, nasa settings 1 tayo. And at the same time, yun nga, hindi ko napapakita sa inyo yung paano yung method ko. Basta ang gagawin ko, kukunin ko lang kung ilang segundo makukuha yung 0 to 40, 0 to 60, 0 to 80, and 0 to 100. Nasa inyo na. Nasa inyo na kung papaniwalaan nyo itong gagawin ko na to. So yun, settings 1 muna tayo. Settings 1, MVR1 ECU, GTR 150. Yun yung settings 1 guys. Yan yung naging resulta sa settings 1. Hindi ko alam kung anong ano nila naging result. Palit lang naman natin ngayon na settings, no? Punta naman tayo sa settings 2. Madali lang naman magpalit ng settings 2 eh. May pipindutin lang ako dito sa ilalim. Isang pindot lang. Yan guys, nasa settings 2 na tayo. Tingnan naman natin kung ilang segundo makukuha yung 0 to something. Let's go. Okay. Tayo naman natin settings 3. Yan, sa settings 3 na tayo guys. Hindi ko na mapakita sa inyo kung ano settings, pero nasa ano kasi nasa loob. Kaya hindi ko talaga siya makita, pero hindi ko talaga mapakita gawa ng hindi kaya ng GoPro na masilip, no? Anyway, ito naman settings 3 guys. Settings 3, let's go. Settings 3 nun. Lastly, ito settings 4. Pindutin lang natin yung button. Settings 4. Yan. Settings 4, let's go. Woo! Grabe. Tara Brad. Yun na. Sino? Jati? Jandy Castillo. Shoutout sa'yo Brad. Minsan sama ka sa amin para makita mo sumemplang si Nelson. So yun guys, yun nga pala yung resulta ng testing natin ng different settings ng racing ECU na MVR1. Again, all stock ng motor ko, naka muffler lang. So actually sa totoo lang hindi ko pa natetesting talaga kung ano yung mga different settings nila. Ngayon pa lang napansin ko lang guys, sa settings 1 parang stock yung settings niya. Pang stock muffler, stock na engine, etc. At saka may limit. Yes, nagli-limit ako sa settings 1. And nung nag settings 2 naman ako, napansin ko, yun kasi madalas ginagamit ko settings 1 and settings 2. Sa settings 2 naman, parang stock pa rin yung takbo, pero walang limiter. And then may nakausap din ako, shoutout din sa'yo Brad, Renz Moto Vlog. Yan, naka MVR1 din siya. Ang sabi niya sa akin, 1 and 2 parang stock, 3 and 4 the settings parang pang loaded or may modifications na sa engine.
Which is tama nga naman guys, kasi napansin ko based sa experience ko, parang sa settings 3 gusto niya ng naka aftermarket na air filter ako, na mas maraming hangin din ang pumapasok. Same goes with settings 4. Sa settings 4 naman sobrang gusto niya mag high speed lagi. Kung normal ride lang, maybe mas gusto ko yung settings 2, kasi kahit pa paano ganda tumakbo ng motor ko. Sa settings 4 naman, siguro kung mag-racing, racetrack, ganyan, okay siya. And ang isa ko pa napansin, after ma-install tong MVR1, etong motor ko, si Gigi, hindi na siya parang lagi naghahanap ng gas. Kasi nung naka-stock ako na ECU, tapos naka-aftermarket na muffler, naka-VMAX muffler, normal yung takbo, pero parang gusto niya lagi ng gas. Gusto niya lagi kumuha ng gas. Kaya kumbaga medyo may delay sa hatak, may delay sa torque, may delay sa power. Whereas nung nag-ECU ako, parang back to normal na siya. Mas gumanda pa yung takbo. Mas gumanda pa yung takbo guys. Kaya again, solid tong MVR1 na ECU. Maraming salamat kay J-Ride. Yan, sa kanya ko nakuha to. Shoutout sa Brad. Kaya kung mag-aftermarket muffler kayo, much better na mag-ganito kayo. Pero syempre, iba pa rin yung mga programmable talaga ng ECU. Kasi pag may mga load na yung motor mo, mas okay na programmable, diba? So ayun guys, again, nagpapasalamat ako sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, salamat sa pag-comment. Pahintayan ang susunod ko na vlog. At sana may nakuha kayong idea regarding sa vlog ko na to. So ayun, yung drill. Ride safe. Peace out.